Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday. At ayan, no, makapag-update tayo ngayon. Kala ko hindi ako makapag-update eh. Pero ito, malupit ang mga news natin ngayon. Alam niyo yan. Lagi yan, mga idol, di ba? So ayan ha, bago ang lahat, syempre alam niyo na, palike ng ating video. Request lang po. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, hindi kayo pahuhuli, mag-subscribe na kayo sa ating channel, mga idol. Okay? Ubo-ubo pa. Let's go. Punta muna tayo sa ating chart. So, ngayon, ayan, so far, yung kaninang trade natin position, positive $51 at ongoing. Pero ang lock profit ko dito is nasa 34 lang. Okay? Pag tumama si dyan, makakamig tayo ng 34 USD. So, mga nasa 2K din yan. Di ba? Pero, ngayon, ongoing siya. Tinitingnan ko nga sa 15 minutes time frame to, mga loads. Medyo, sa tingin nyo ba pare ko paangat na to? Tinitingnan ko lang eh. Pero ginuhitan ko kasi siya dito eh. Ayan o. Sa tingin ko kasi sana makuha niya yung liquidation dito. Ayan o. Liquidity dyan. Tsaka dito. Anong presyo niyan? 1.3. 'Di ba? So tinitingnan lang natin. Hopium lang tayo pero sana nga ganun yung mangyari, no? Pero sa ngayon, waiting lang muna tayo. May lock profit tayo. Kung tamaan, tiyempo ulit tayo. Titignan natin, hindi naman tayo nagmamadali. No? Ang importante kasi sa trade is timing tsaka yung good position. Okay, no? So ngayon, dito tayo naka-position sa short. Profit tayo. Pwedeng mag-drop pa siya o tamaan na yung ating lock profit. Ang syempre gusto ko mag-drop pa siya para medyo, kasi pag nag-drop siya, mas madali siya i-analyze eh, mga idol. Pero kung dito lang siya, kung aangat siya dito agad, nako mahirap tignan yun kung ano yung susunod na hakbang niya, kung didiretso na ba siya o kumuha lang siya dyan and then magdadrop pa siya ulit, no? So pero try natin i-analyze, no? Pero sa ngayon mas maganda, mas madaling i-analyze kung magdadrop pa siya ng konti, kahit mga wala pa nga siya sa 50% nito eh. Nandun na pala. So pero sana bumaba lang siya ng konti dito, no? Kasi pag na-break niya tong 50% nito, may chance talaga na kunin niya tong liquidity dito. Kasi ngayon wala eh. Naglaro lang siya dito eh. Kumbaga hindi pa sure kung be-break siya pababa o pataas. So, yan. Waiting lang tayo ngayon so far. Positive 51 and lock profit natin is 34. Okay? Punta tayo ulit sa ating mga balita. Sana tayo? Ano ko lang. Win 1% lang natin. Ay, 1 minute pala. Hindi 1%. So, punta tayo dito. Ito. Mainit to mga idol. President Trump says, alam nyo, medyo nag-start pa lang ulit ako manood ng Netflix ngayon kasi hindi ako nakapanood ng mga nakaraan eh. So, President Trump says Netflix will pay the consequences if board member Susan Rice isn't fired. No? So, tanongin natin si Grok. Bakit galit si Trump? Tama ba? Kay Susan. Kay Susan Rice. Ayan. Ayan, tingnan natin ha. Si Trump galit kay Susan Rice dahil sa recent comments niya sa isang podcast. Stay tuned with Prit, February 20. Nako, parang nagbigay ng comment, no? Bilang board member ng Netflix, sinabi ni Rice na dapat mag-ingat ang mga corporations, media, companies, law firms at iba pang institusyon na
take a knee o sumunod o magbigay way sa pressure mula sa administrasyon ni Trump dahil sa short-term self-interest lang. Binigyan diin niya na kapag bumalik ang Democrat sa poder ngayong 2026 midterm o 2028 elections, may accountability agenda o parusa para sa mga sumuporta o yumuko kay Trump. Nako. So medyo malaki yung pagtutol dito ni Susan. Kaya galit ngayon si Trump kay Susan. Mali eh. Dapat sa politika kasi mga idol, minsan kung tutusin dapat di na ito papansin ni Trump eh. Okay na yan, yaman na yan. Malit na bagay lang yan. Pero hindi eh. Si Trump kasi to mga idol, no? Iba yung ugali ni Donald Trump. So once na meron kang masabi sa kanya ng kung ano man, tapos hindi kasi natin alam kung dahil lang doon galit siya o meron pang ibang reason kung bakit nagalit, no, si Trump. Pero yari ka ngayon, maapektuhan ngayon yung trabaho mo pati yung company, 'di ba, dahil sa ganung comment. So ang maganda niyan, kung meron kang political opinion tapos meron kang mga company, layuan mo na si Trump. Although parang kasing kinakalaban yung freedom of speech, kaya lang kasi iba nga si Trump eh, mga idol, salbahe siya eh. Walang lintik lang ang walang ganti sa kanya. Pag binato mo siya, babatuin ka rin niya. Di ba? Ganun. So, eto mga lodi, nako, may lumabas na leak, importante ito kasi baka makaapekto sa market sa mga susunod na araw, lalo na ngayong Monday and Tuesday. Sabi dito ng ex-CIA officers, no? Sabi niya, ex-CIA officer claims Trump has decided to attack Iran on Monday or Tuesday. Ayan, no? Sabi niya dyan. John Kiriakou said pro-war people are led by State Sec Marco Rubio, Warsec Pete Hegseth and the Joint Chief of Staff. So ayan ha. So si Trump mga idol, ready na siyang atakihin daw ng Monday, Tuesday. Nako, alam nyo, pag nagkakaroon tayo ng mga ganitong news atakihan, alam nyo naman epekto sa market niyan eh. 'Di ba? Biglang nagda-drop or something, 'di ba? Bigla siyang yung chart is naapektuhan. Mga idol, pati yung market, hindi lang crypto, pati stock market, mga idol, is naapektuhan. So hintayin natin 'to. Kung totoo man tong sinabi dito ni John, kailangan natin paghandaan yan, mag-ingat kayo. Kumbaga, isama nyo lang siya sa isama nyo lang siya sa mga research nyo ngayong darating na week. Di ba? Kunyari, ina-analyze nyo yung market, ina-analyze nyo yung chart. Huwag nyo itanggalin na, baka magkatotoo yung sinabi ni John. Pag nangyari yon, ang bias ko is ganito. Kumbaga, ganyan. Kaya nga tayo nag-news mga idol para kahit papano, alam naman natin na yung mga balita sa gobyerno ng US nakaka-apekto sa market. So yung mga ganito makaka-apekto to if totoong mangyari. 'Di ba? So maganda lang kayo diyan mga idol. Speaking of Trump, 2 trillion crypto sell-off erases post-Trump rally. Gains that followed Donald Trump's presidential election victory have now been fully reversed. Yung pinanalo ng mga una nung alam niyo yung binaril siya sa tenga, 'di ba? Tapos nakaligtas siya, pumali yung market nun. Tandang-tanda ko yun, alas 6 ng umaga yun. Noong mga oras na nangangampanya si Trump at nakikitang malaki yung chance niya manalo, umaangat yung market. And then nung umupo siya, binagsak niya lahat. Ganun yun nangyari. Sabi dito, the global crypto market is now down 2 trillion from its October peak nung 2024 yan, yung October peak mga idol. Ngayon, down na ng 2 trillion. Ganong kalaki mga idol. Yung the capital T. Dati yung billion, napakalaki na nun mga idol Kasi dollar yan Di ba? Dati nga kapag kunyari bumabagsak yung market, tas ang mga kabalita, 100 million dollars erased in just one day. Mga ganun, malaki na yun. Kaya pag nagkaroon ka ng billion noon,
Sobrang laki na natalo nun mga idol. Sobrang laki na yung binaba ng market pagka ganun. Pero ito imagine, no, 2 trillion. 2 trillion. Ganun kalupit ang mag-ama na to. Ay hindi, hala ko si Eric Trump eh. Ganun kalupit, no, si President and Vice President Jody Vance. Lagi ako nagkakamali sa mga ano. Minsan si Jed Macaleb na sabi ko ng Jed Madela eh, no? Naalala niyo yun? Grabe to, 2 trillion mga idol yung binagsak ko. Napakatindi. A bet on Bitcoin leads to a 99% collapse of Nakamoto Company. The value of Nakamoto, si Satoshi Nakamoto, meron kasing Naka. Yung company na yan, specialized in managing Bitcoin treasuries. Ano nangyari? Has dropped by 99.32% over approximately 280 days, resulting in a loss of 23.6 billion. Ang laki na niyan mga lodi, billion in a market value. With the 5,398 Bitcoin purchases at an average price around 118,000. Oh my God, bumili sila ng Bitcoin sa halagang 118,000. The company treasuries is now suffering unrealized losses estimated about $270 million. Ganun, mga lodi, no? Puro medyo negative pala yung mga unang ulo ng balita natin, ha, mga idol, ha. Si Susan, yari si Susan ngayon kay Trump. Monday, Tuesday, pwedeng bakbakan ng US yung Iran. Tapos yung pagbagsak, grabe, 2 trillion, no? And then ngayon yung Naka company, down sila ng $270 million, mga idol. So ito naman muna tayo. Mag-good news naman tayo kahit papano. So itong Metaplanet, alam nyo ba yung Metaplanet mga idol? Sa mga hindi nakakaalam, ang Metaplanet is parang Japan version ng MicroStrategy, no? Yung MicroStrategy, bili ng Bitcoin, ganun din yung Metaplanet. Sa Japan nga lang sila, no, nakabase. The CEO of Metaplanet says our strategy is firm and has not changed. Our primary goal is to accumulate Bitcoin and increase the amount of Bitcoin per share, which has seen growth of more than 500% during 2025. 'Di ba? So kasi ano sila siguro nakabili sila below 100,000. No? So nung nakabili sila, nag-profit sila, we don't know. Sabi kasi niya rito, up pa rin sila ng 500%, no, during 2025 buy. We will not sell our Bitcoin under any circumstances. So ayan ha. So yung Metaplanet, so ito para siyang si Michael Saylor ng MicroStrategy. Siya naman sa Metaplanet ng Japan. Kumbaga sila yung version ng MicroStrategy sa Japan. Okay? So goods 'yan mga idol, no? At ito pa, goods din to. Breaking, a wallet from the Satoshi era. Ibig sabihin, pag sinabing Satoshi era, mga idol, is mga nasa 2013, 2016 pa tong wallet na to, buhay na. Di ba? A wallet from the Satoshi era just bought 7,530 Bitcoin worth over $500 million, mga lodi. So, bumili siya. Yung wallet na yon, no, na matagal na, ngayon bumili. Ang tanong, ba't siya bumili? Kasi pag sinabi kasing mga Satoshi era, mga ibig sabihin mga OG na yan. Parang sila na yung nakakaalam ng takbo ng market. Kaya yun yung ibig sabihin nito na bumili yung OG. 'Di ba? Anong ibig sabihin? Baka may alam sila na hindi natin alam kasi matagal na sila sa market. Kasi kung ikaw bago ka pa lang, 'di ba, magtataka ka, bumili yung yung matagal ng wallet na yun. Anong alam nun? This wallet accurately predicted every previous market bottom and always entered with a full liquidity. So kumbaga, etong wallet na to, hindi lang siya from Satoshi era. Nakaka-tsempo rin pala talaga siya ng bottom. Ganun yung sinabi, no? Kumbaga, yung wallet na to, bumibili siya lagi sa bottom, no? Sa mga cycle na nagdaan. Kilala siya sa ganun. This means it's 100% sure that the bottom has been reached. Ayun yung sabi dito, mga idol, no? Grabe. So, ibig sabihin, nandito na nga tayo sa range ng bottom mga idol. So, dapat pala naka-long ako ngayon. Pero, naka-short tayo. Ano?
53 USDT mga idol. Pwede ko naman ibabato dito. Ayan, lock profit natin ng 45. Okay? 45 USD. So, kahit anong mangyari, panalo na tayo. Okay? So, ayan, kasi magagabi na rin eh. Alam niyo naman, pag gabi na, ayoko nang nag-iiwan ng trade. Kasi pag nakakatulugan ko, naiinis ako mga idol. Minsan nadidisappoint ako sa gusto kong mangyari. Okay, so mas komportable ako matulog ng walang position. Ayun, no? Kahit panalo man yan o talo, kahit nga panalo, hindi ako komportable na may position pa rin ako. Pagtulog mga loads. Lagi ko siya naiisip, minsan napapariginip ako may position ko. So, dahil nga maggabi na ngayon, medyo bababa ko na yung lock profit natin kasi usually 50% ang banat natin dyan, mga idol. Alam niyo naman yun, di ba? So, pag naglalagay ako ng lock profit, always 50%. So, anong 50% na ito? Dito siya. Medyo malayo, no? So, kung lalagay ko dyan yung aking lock profit, kasi dito $45 eh. Kung dito, nasaan siya? Mga nasa $23 lang siya. 'Di ba? Ganun yung ano niyan. Kasi strategy kasi yan mga idol sa mga hindi nakakaintindi, no? Pwede rin kasing ganun yun eh. Halimbawa, nilagay ko dito siya sa 45. Dito muna. Dito na siya eh. Nilagay ko siya sa $23, no? Ang positive na pwedeng mangyari sa kanya is hindi siya abutin, no? Gumanyan siya and then kasi medyo mataas na and then saka siya bumaba and then yun profit tayo nun mga loads, no? Ang dito naman sa may kabila mga idol, kung nilagay ko siya dito banda, ayan, lagay natin siya doon, okay? Para makita natin. Lagay natin siya dito na meron tayong $45. No? Kasi dito ang nire-risk mo diyan yung chance mo, no, na medyo lumaki pa yung profit mo kapag hindi tinamaan. Dito malaki na yung profit mo, $45. Pero pag tinamaan naman siya diyan, mga idol, tinamaan siya diyan ng ganyan, kuha ng $45 mo and then saka siya bumaba. So sayang naman, manghihinayang ka naman sa profit na yon kasi pala nilagay ko sa 50%, hindi abot yun, no? So sana profit pa ako ng malaki. Ganun mga idol, no? So kaya ako noon, sanay ako dito sa 50% at ilang beses na ako nagtagumpay diyan mga idol na hindi inaabot yan tas bumababa. Vice versa pag nakalong ako. Ganun din, no? Sa 50% at umaangat siya, no? Hindi inaabot yung half. Okay? So, ganun yung diskarte ko. Pero pagkagabi nga ngayon na, medyo hindi ko na siguro gagawin yun. Mamaya, titignan natin mga idol, no? So, ayan. Tapos, eto naman. Nako. Sabi dito ni Scott Bessent, syempre, ito yung ating US Treasury Secretary. 2026 is going to be the banquet for the American people. The economy is taking off, no? So malaki yung kanilang tiwala ng 2026 is lipad mga lods, no? Pa-up tayo. Kumbaga hindi lang sa crypto, kasabuang market ng US mga idol, no? So ayan, syempre si Scott Bessent yan eh. Napunta tayo dito sa new adoption for Ripple. A Ripple executive confirms that the Dubai Land Department has launched the second phase of its real estate tokenization project with regulated secondary trading and now activated for tokenized asset on XRP Ledger. We're talking about real physical properties being transformed into tradable digital asset within a fully regulated framework. This is not a test. This is real world usage of XRP Ledger. So, ayan na. Sabi ko naman sa inyo mga idol, hanggat maaari nga, gusto ko rin mag-news ng bad news sa XRP. Kaya lang, puro good news yung nakikita natin everyday. Diba? Yung nakaraan, nag-bad news tayo. Pero at the end of the day, parang good news pa rin pala yun. Ito, ang bad news pala. Ito na ang bad news mga idol, no? XRP just printed the biggest loss spike since 2022. Last time this happened, price ran 114%. O, di ba? Kumbaga, tinamaan na natin yung biggest loss spike. Kumbaga, pagbagsak yan mga idol, di ba? XRP just saw its largest realized loss spike in nearly 4 years, di ba? Sa loob ng 4 years, ngayon lang to.
A huge number of holders just sold at loss. Kumbaga, yung mga holders is na shake out sila, no? Nagbenta sila ng patalo. Ganun ang nangyari. No, nagbenta sila ng patalo. That means fear, panic, and capitulation hit the market hard. No, so talagang maraming na shake out, natakot, nagkaroon ng FUD. Fear, uncertainty, and doubtable. O, di ba? The last time weekly realized losses hit similar level, 1.93 billion back in 2022. So kumbaga nung last na nangyari yung ganitong event, mga idol, nag-bounce, no, ng 1.93 billion back, no, in 2022, went on to rally 114% over the following 8 months. Kumbaga, pagtapos ng event ng bagsak na to, bigla tayong pumalo ng 114%. You ask how this would push XRP price higher? Question mark. Once sellers are exhausted, there are fewer coins left to dump and it takes less buying pressure to push price higher. Totoo yan, mga idol. Experience na natin yan. Extreme realized loss spikes tend to show up near market bottoms when maximum fear meets maximum opportunity. Ang ganda nun mga lodi, no? When maximum fear meets maximum opportunity. So pagka ganito mga idol, talagang titignan mo to in a other way. Lalong-lalo na yung iba, pag bumabagsak, tinitignan nila, wala na, ayoko na, talo na to, ganyan. Pero yung mga talagang sanay sa ganito, kapag bumabagsak yung market at talagang dugong-dugo na, ang naiisip nila is maximum opportunity, di ba? Parang maximum effort. Ni Deadpool, maximum effort. No, so ayan. 'Di ba? So ako, sabi nga dito ni Brad Garlinghouse, my favorite Warren Buffett quote, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. 'Di ba? So, ang takot lahat, ayaw na ng iba, nagbebenta na ng patalo, 'di ba? Ayun na yung signal, no, na yun ay isang opportunity na. Okay. So, yun, di ba? Tapos ito naman. I'm literally sitting here shivering. Siguro ibig sabihin nun, shivering. Kinikilabutan, parang gano'n. Hindi, goosebumps yun eh. Parang gano'n, di ba? The market's been giving red candles for 5 months. Looks like it's about to take off, bro. So, ayun, di ba? Tsaka ito, kamukha siya ng 2020, di ba? Ayun, no? Lookalike na lookalike. Yung draft, tas umangat. So ngayon, ganoon din sa 2026, mga idol. Ganoon yung itsura. Pero syempre, sabi nga nila, hindi naman pwedeng maging identical yan. Pero it will rhyme. So parang halos kamukha, mga idol. Ganoon yung nangyayari. No? At nireport na rin natin yan, yung 5 months, no, na red candle. At yung once lang, meron lang piling mga pangyayari. Nakita ko nga, once lang eh. Once lang na nangyari yung ganun sa ilang cycle sa ating crypto space. No, 5 months red and then ang sumunod doon is 5 months green. So itong February natin is ito na yung pang 5 months red natin simula nung October. Tama ba? October, November, December, January, February, di ba? Nung simula nung October, mga lodi, pang 5 months na natin tong February. So ano na sunod sa 5 months, mga lodi? Nag-red. Siyempre, sunod daw is 5 months na green. Di ba? Ganun. Ang lupit. Nabubuhayan kayo sa news natin. Kilala niyo ba si Jenny Johnson? Ito siya. Jenny Johnson runs 1.5 trillion at Franklin Templeton. Kilala na natin yan. Di ba? So partner yan ng Ripple ng XRP. She's bullish on blockchain. Her firm tokenizes money market funds on the XRP ledger. Their XRP ETF hit 330 million inflows. American company kasi yung Franklin Templeton. American asset din. Building in public, connect the dots. No? So sabi rito ni Jenny, sobrang bullish niya raw, mga idol, pagdating sa financial, blockchain is going to be the infrastructure of financial services. There's no question in my mind on that. Okay, pati yung tanong. So, sobrang bullish niya, ibig sabihin. So, ayun yung ating malupit na news ngayon, no? Pero, syempre, meron tayong mga matinding news. Bukod po to, mga lods, no?
Nako, wag na kayo mag-ipon. Wag na raw kayo mag-invest, wag na kayo mag-ipon ng kahit ano. Magpasarap na lang kayo sa buhay, okay? Wag niyo na intindihin yung pera, sabi ni Elon Musk. Kasi sabi niya rito, Elon Musk, I no longer need savings. In the future, poverty will disappear. Oh, yun yung sabi ni Elon Musk ha. Ayun ang isa sa mga pinakamayaman tao sa mundo. Pero sabi niya, I will no longer savings daw. I will no longer need. The words richest man preaches about a world without money, mga idol. Kung ikaw yung pinakamayaman, mas gugustuhin mo ba na mabaliwala yung pera, yung yaman mo? Yeah? Pero si Elon sabi niya, huwag na kayong mag-ipon dahil lahat tayo magiging mayaman, sabi niya. AI and robots will produce everything. Ushering in an era where everyone receives universal high income. So lahat tayo magkakaroon ng uhi. UHI o yung universal high income. Work will become a hobby na lang daw. The era of working to survive will be a thing of the past. No, kumbaga kung ikaw nagtatrabaho ka para mabuhay, wala na 'yun. Mawawala na yung ganung sistema sa mundo, mga idol, yung pagtatrabaho para mabuhay. No, dahil lahat na nagtatrabaho, mga robots na. Kumbaga yung mga tao, sasahuran na lang yan nang walang ginagawa, okay? Overwhelming abundance, so great that there's no need to save. It's already right around the corner. So, ayun yung sinasabi ni Elon Musk dito, mga idol. Darating daw yung panahon na ang kikilos na lang sa atin is puro robot and AI, mga lodi, no? At di na kailangan ng pera. No, lahat yan ipo-provide na nila, pagkain, shelter, at kung anik-anik pa, mga idol. At pantay-pantay lahat, walang mayaman, walang mahirap, at walang mga baril, suntukan lang lahat. Balik tayo sa ganun, no? Hindi, pero ayun sinabi niya eh, di ba? So, syempre si Elon Musk yan. Alam ko lagi niyang sinasabi yan, mga idol eh. Yung mga mangyayari yung ganyan. Tapos ito tayo. Last news natin, speaking of AI, speaking of AI and speaking of trabaho, mga lodi, no? So, kilala niyo ba si Matthew McConaughey? Isa yan sa mga idol kong aktor, mga idol, no? Depende, hindi to, si Timothy to eh. Ayan, yan, si Matthew McConaughey. Si Timothy Chalamet, kilala niyo rin yan, di ba? Sa Dune, yan palabas na Dune. Si Timothy. Sabi dito, Matthew McConaughey just told Hollywood actors they are cooked, no? Kumbaga, wala na, yari tayo. AI is here and it's going to take their jobs. They took their jobs, man. They took our jobs. sa South Park lagi sinasabi yun. They took mga ganyan lang bandang uli. His advice, copyright your likeness and voice. There's too much money to be made in AI to stop it. So parang sinasabi niya, kung gagayahin kayo ng mga AI, copyright nyo. Ganun ba yun? Di ba? Sabi, tulad ngayon, yung mga nangyayari ngayon sa mga YouTube na lumalabas, iba naglalaban yung mga something. Ilang beses na ako nakapanood, iba-iba na nga eh. Naglaban nga si Beastmaster tsaka si Omniman. Nakita ko, pinatay muna nila si Homelander, pinatay ni ba yun? Ni Beastmaster si Homelander. Tapos dumating si Omniman, sabi niya, that is a lab rat. I'm a natural. Tapos nag-away sila. Ang kulit, mga idol, AI lang gumawa no? So yung mga artista na yon, sabihin natin si Homelander, pwede niya i-copyright yun, tapos bayaran siya. Ganun na lang yung mangyayari. Ganun yung parang payo ni Matthew McConaughey. Pero sabi dito, why pay Matthew McConaughey 20 million when you can AI generate him for $20,000. Same pace, same voice, no contract negotiations, no delays, infinite takes. Kumbaga, wala ka ng problema. 'Di ba? Wala nang shooting. Sa computer mo na lang gagawin, 'di ba? Wala nang negotiations, hindi na kayo mag-uusap ng contract na 'yan. Gagawin mo na lang 'yun sa computer, 'di ba? The factory workers saw it coming, then the office workers, now the creatives, everyone thought their job was special until it wasn't. So, yung AI kasi talaga, mga idol, isa sa mga malaking maapektuhan niya na trabaho is yung mga artista. No, kasi syempre sa movie,
Video yan eh. Sino ba yung mga lumalabas sa mga video, di ba? Isa yan. Kasi isa ngayon sa mga lumalago na AI na ginagawa is yung ganun, no? Yung pagpapalabas ng something, ganyan. Talagang maapektuhan yung mga aktor, no? At nag-i-enjoy din na alam niyo nakakatuwa kasi yung mga nakakatuwa na nakakatakot. Kasi yung mga bagong channel lang yung mga yun, bagong channel lang, meron lang sila mga 1,000 subscribers, 2,000 subscribers, pero marunong sila mag-AI na fighting, no? Kasi yung nakita ko, nasa 1,000 subscribers lang eh. Tingnan lang natin Ito tulad nito, 'di ba? Si Brad Pitt at si Tom Cruise. Nag-aaway sila diyan. AI lang 'yan, mga idol. Tas ito, si Monkey King, si Wukong tsaka si Thanos. Tas ito rin si Homelander. Yan, iba mo si Cell tsaka si Wonder Woman, si Gal Gadot. Kung baga pag napalabas 'yan, pwede mo siyang i-copyright, ganun ganyan. Dito naglaban na si Carnage tsaka si Spider-Man, wala pa naman yan eh. Diba? So, ganun yung mga nangyayari, mga loads. Pero kung titignan nyo, ang lalaki ng mga views niyan, mga idol. Tulad nito, 8 days, 300,000 views. Tignan natin yung subscriber niya. Tignan nyo yung subscriber niya, mga idol, 464. 464, wala pa siyang 1,000, so hindi pa siya monetize. Pero kung ipagpapatuloy niyo yung mga ganito, pwede itong gawing content ng mga marunong mag-AI na video gumawa. Gagawa lang sila ng mga fighting na ayan, si Superman, tsaka ayan na nga nabalita na sila. Viral AI videos, Rock Hollywood, di ba? So kinakabahan na sila ngayon dahil sa mga ganyan. Si Huko, tsaka si Trump, tsaka si Kim Jong-un. 2 days ago. Di ba? Sila na yung gumagawa niyan. So, marami na. Pwede mo siyang gawing content pero hindi ko alam kung hanggang kailan to i-allow ni YouTube. Kasi si YouTube yung nakaraan, meron na siyang mga rules na bawal yung mga AI something mga idol no? So, titignan na lang natin. Kasi siguro may marami magrereklamo niyan pagka ganyan Di ba? Tsaka kung ikaw yung gumawa ng video na yon, kunyari, ikaw yung gumawa ng video na yon, ni Tom Cruise tsaka ni Brad Pitt na nag-aaway. Halimbawa, ikaw gumawa ng video na yon. Kakagawa mo lang ngayong araw na to. Di ba? Ngayong araw na to, ginawa mo. Tapos kinabukasan, kinuha sa'yo yung video na in-upload sa ibang channel, nagawa mo. Ika-copyright mo ba siya? Ikaw, copyright lang din yung ginawa mo Kumbaga, hindi ka rin nagpaalam dun sa mga artista na yun Di ba? So, medyo wild west to, mga idol. Kaya ngayon, sabi ko nga, magkaroon ng clarity rin sa mga ganito Magkaroon ng mga rules pagdating sa mga video na ganyan, di ba? Huwag niyong gagawin yun mga idol. Kasi kahit na mag-content kayo ng mga AI na ganyan, kung hindi talaga siya sa inyo, nadidetect ng YouTube kung sino yung unang nag-upload ng video na yun. Meron silang AI na kaya nga i-detect yun. Kaya kung ikaw yung unang nag-upload, pansinin mo kapag ginaya yung video mo, magre-report si YouTube sa'yo, i-message niya na, may gumaya ng video mo, ganito, ganyan. So, ganun yun. Ikaw naman, kung i-copyright, i-strike mo siya, pwede mo naman gawin yun. Kaya lang, marami rin mag-i-strike sa'yo pagka ganun. Kasi yung sa'yo, hindi rin original Parang ginaya mo lang din yung mga, hindi mo naman movie yun, hindi mo naman kinausap si Brad Pitt at si Tom Cruise para mag-away. Di ba? So, makaka-copyright ka rin. So, ganun yung sinasabi dito ni Matthew McConaughey na i-copyright nyo sila. Kumbaga, kahit boses nyo yung gamitin, i-copyright nyo. Di ba? So, ayun. Grabe mga idol, no? So, bukas na tayo mag-upload ng mga idol, ng magbabasa ng news, kasi total weekends naman ngayon. Bukas babawi ako sa inyo, mga loads, no? Sa ngayon talaga, talagang pinilit lang natin mag-upload. Pero enjoy naman, di ba? Malupit yung mga naging news natin. So sana i-like nyo yung video natin, mga idol. Syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo. Sa mga wala pang crypto exchange dyan,
na magamit, na gusto nyo mag-trade, mag-bodega, check nyo yung link dyan sa baba ng ating description ng video. Makikita nyo dyan yung ating BitGet, mga idol na. So ayun, kita-kits tayo mga lods ha. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clavish Gaming and subscribe si Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, AI is getting too real. AI is getting too real. Am I right? Yes. AI is getting too real. Stop. Whoever's making AI content, just stop. Just upload anything but AI. Ang dami mong alam ha.